Masaya at maayos ang buhay ni Lana kasama ang kanyang mapagmahal na pamilya. Isa siyang high school teacher ngunit hindi naging madali ang lahat para sa kanya nang dumating ang kanyang bagong estudyanteng si Benny. Isang araw ay ipinamigay niya ang mga question paper para sa isang mock test at habang naghihintay na makatapos ang mga estudyante ay may naramdaman siya na parang may nakatitig sa kanya. At ito pala ay si Benny na hindi mapigilan ang kakatingin sa kanya. Sinubukan niyang hindi pansinin ito ngunit kitang-kita na talagang apektado siya sa batang lalaki at sa kagwapuhan nito. Kinahapunan ng sunduin niya ang kanyang anak na babae ay napansin niya si Benny na naglalakad ito habang hawak ang isang aso, at habang patuloy niyang tinitingnan ang gwapong lalaki ay makikitang may bahid ng pagnanasa ang kanyang muka. "Hoy Teacher Lana, lumipat ka na ng ibang eskwelahan babe bago ka pa mag-init sa estudyante mo dahil bawal yan sa mga teacher." Isang araw habang nagbibigay ng presentation si Jeremy ay binawal ni Teacher Lana ang dalawang magulong mga estudyanteng babae, dahil ayaw pa din tumigil ng dalawa kaya't kinumpis niya ang mga cellphone ng mga ito ngunit nagalit ang isa at minura siya nito. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay napansin niya ang kakaibang pag-uugali ni Benny nang bigla nitong itinapon ang mga gamit ng babaeng nagmura sa kanya kanina, at inihagis din ni Benny ang bike nito sa daan. Dahil sa pag-aalala sa binata ay sinabi niya ito sa kanyang kasamahan at doon na siya nagsimulang magka-interes sa estudyante. Kaagad siyang nagpasya na kausapin si Benny tungkol dito kaya naman inaya niya ito sa isang bakanteng classroom at sinabi niya ang kanyang pag-aalala. Pinayuhan niya ito na kahit na mahirap para sa kanya na lumipat sa kalagitnaan ng semestre ay dapat niyang subukang makisama sa kanyang mga kaklase, ngunit tinuwanan lang siya ni Benny at tinanong siya nito kung ano ba talaga ang gusto ni Teacher Lana sa kanya. Nang hawakan ni Teacher Lana ang kanyang hita bilang hawak ng pakikisimpatya ay tila yata may kumislot sa gwapong binata kaya't dagling binawi ng teacher ang kanyang kamay, ngunit may pagnanasang nginisihan siya ng mapang-akit na estudyante kaya't nag-iba ang kanyang pakiramdam at pagkatapos malito ay bigla na lang siyang umalis. At hindi pa doon natatapos ang kanyang dinararapat na pagkahumaling sa makisig na batang lalaki, at sa bahay ay tinitingnan niya ang profile ng kanyang mga estudyante upang makakuha siya ng impormasyon kung bakit kakaiba ang pag-uugali ni Benny, o kaya naman ang pagiging kaakit-akit na pagkatao nito dahil hindi niya talaga maalis sa kanyang isip ang batang lalaki. Isang araw ay makikitang nagja-jogging si Teacher Lana sa kagubatan at ito ang kanyang paraan upang mawala ang kanyang pagkahumaling kay Benny. Pagkaalis ng mga estudyante sa kanyang klase ay nakita niya ang bag ni Benny at inamoy niya ang pawisang jacket nito. Tiningnan niyang mabuti ang paligid para masiguradong walang makakakita sa kanya doon. Nagmadali siyang pumunta sa banyo ngunit nandoon din pala ang gwapong binata. Hinawakan nito ang papaya ng kanina pang nag-iinit na sila na dahil sa pag-amoy ng kanyang pawisang jacket, at ilang sandali ay isinuko na niya ang kanyang ipinagbabawal na pagnanasa, ngunit pinigilan pa din niya ang kanyang sarili at sinabi niya na kalimutan na ni Benny ang tungkol sa nangyaring iyon. "Oo nga, tama ka dyan sa ginawa mo Teacher Lana kasi menor de edad yan at isa ding criminal behavior ang gagawin mo." Kinabukasan ay nakita niya muli siyang tinititigan ni Benny, at sa labas ay nilapitan siya nito at sinabing magkita silang dalawa pagkatapos ng klase, ngunit sinabi ni Lana na nakalimutan na siya nito dahil mali ang namamagitan sa kanilang dalawa. Isang araw ay nakita niyang may nanira ng kanyang side mirror at alam na niya kung sino ang may kagagawan nito. Pagkatapos ay nakita niya ang isang grupo ng mga lalaki at kasama ng mga ito si Benny. Nagsinungaling siya nang tanungin siya ng kanyang asawa kung bakit nasira ang kanyang side mirror. At habang nagkaklase ay gumawa si Benny ng kakaibang mga paggalaw na sexual kay Lana kaya't nagalit siya at pinalabas niya ito, ngunit ayaw nitong lumabas at binalibag siya ng mga estudyante at dahil napahiya kaya't siya na lang ang lumayas. Isang araw habang nagtitingin siya sa isang art gallery ay naramdaman niya na parang may nakatingin sa kanya, at sa kanyang paglingon ay nakita niya si Benny kaya't nagmadali siyang lumipat sa ibang kwarto upang makaiwas ngunit patuloy pa din siyang sinusundan ni Benny at dinidikitan. Nagmadali siyang pumunta sa elevator at nang pasarado na ang pinto ay biglang pumasok ang nag-iinit na binata. Kaya't nagawa na siyang maakit at mahaplos ni Benny at nang magtangka siyang halikan ng gwapong binata ay pinigilan siya nito, ngunit binigyan naman siya ng kaligayahan ng makisig na estudyante sa iba't ibang pamamaraan, at sa wakas ay talagang bumigay na si Lana sa tukso at kinalimutan na din niya ang tungkol sa mga moral at mga batas, at pagkatapos ay sumakay na siya sa kanyang kotse habang tinitingnan niya ang kanyang asawa at anak, at nilamon na siya ng ginawa nilang pagkakasala ng menor de edad. Upang ma-expel ito ay ninakaw niya ang ilang mga test paper mula sa teacher's locker at walang kaalam-alam si Benny na palihim na inilagay ni Teacher Lana ang mga test paper sa kanyang jacket.
At pagkatapos ay tinanong si Benny ng otoridad habang nakangiting nakatingin sa kanya si Teacher Lana. Kinabukasan ay nakita niyang wala na sa upuan si Benny kaya't naalala niya ang kanilang mga ginawa at namimiss niya ito, at kahit napaalis na niya ito sa eskwelahan ay hindi pa din niya maalis ito sa kanyang isipan. Pagkatapos ay nagpunta sila ng kanyang anak na babae sa isang bookstore, ngunit nagalit ito sa kanya dahil hindi niya binilan ng kahit ano ang anak, kaya't nagalit siya dito at umalis, ngunit sa kanyang pagbalik ay nawala na si Raha. Kaya't kaagad siyang nag-report sa mga polis at nakita niya sa CCTV na nakatayo si Benny malapit kay Raha, kaya't naisip niya na baka may ginawa ito sa kanyang anak, ngunit nang tawagan niya ang asawa ay nasa bahay na pala si Raha, ngunit hindi pa rin maalis sa kanya ang pag-aalala at kinagabihan ay patuloy niyang naaalala ang masarap nilang ginawa ni Benny na patuloy siyang dinadalaw ng kanilang pagnanasa, kaya't dahil doon ay napapansin na siya ng kanyang asawa, at kinabukasan ay siya naman ngayon ang nag-i-stalk sa kaakit-akit niyang estudyanteng si Benny. Patuloy niyang sinusundan ang scooter ng batang lalaki habang sakay ang kanyang kotse, at makikitang naghahanap ng pagkakataon si Teacher Lana upang masaktan nito ang walang kaalam-alam na si Benny, at bigla niyang binunggol ng kanyang kotse ang sakay nitong scooter kaya't agad na sumemplang ito. Pagkaraan ng ilang sandali ay inihinto niya ang kanyang kotse at huminga ng malalim, ngunit mukha namang masaya siyang binuksan ang pintuan ng kotse upang tingnan ang kinahinatnan ng kanyang ginawa, pero napatay kaya niya ito. Sa palagay mo sapat bang magkaroon ng isang bawal na pakikipagrelasyon sa isang estudyante upang maging isa kang mamamatay tao, at ano nga ba ang pinakamagandang gawin kung sakaling maharap ka sa ganitong sitwasyon? At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods.